So ngayon guys, sasagot lamang tayo ng mga katanungan ng iba na hindi ko masyadong nami-message. So meron nagtanong sa akin dito kung pwede raw magreklamo kasi nga ayaw siyang payagan ng kanyang employer na magbakasyon. So pag ganitong sitwasyon guys, huwag na kayong magbakasyon. Mag-exit na lang kayo. Bakit mo irereklamo ang iyong employer kung magbabakasyon ka lang? Kung papayagan ka magbakasyon. Halimbawa, nireklamo mo siya, tapos pinayagan ka na magbakasyon, o magbakasyon ka sa Pilipinas, pagbalik mo sa kanya, papahirapan ka ng mga yan. Iba ang ugali nila. Kaya kung halimbawa na gusto mong bakasyon at tapos na yung kontrata mo, ayaw kanyang pagbakasyonin, mag-exit ka na lang. Ito naman guys, para sa mga skilled worker, kasi nagugulat na lang siya yung kiwa contract niya is continuous. Nung una, pinabayaan niya lang kasi nag-extend yung kiwa contract niya ng 2025. So, inaantay niya na matapos yung kiwa contract niya pero ngayon na-extend na naman ng 2027. Paano daw nangyari yon na hindi niya ina-accept yung notification at hindi niya alam na mayroon palang ganito na continuous ang kanyang kiwa contract. Palitan ng password ang inyong kiwa. Mag-login lamang guys. I-type nyo sa Google, kiwa login. Palitan ng password ang inyong mga kiwa account or kiwa platform. Napapakailaman yan ng inyong mga employer, kaya nagko-continuous ang inyong mga kontrata. So, enter nyo lamang dito, register nyo ang inyong mga ICAMA number. Sagutan lamang yung mga hinihingi ang information. Sa mga nagtatanong naman guys tungkol sa end of service benefits, kung ayaw ibigay ng inyong mga employer, huwag kayong magipag-away. Kasi dati, meron tayong dalawang kasambahay dyan sa Saudi Arabia. Hindi binigay ni Amo ang kanilang mga end of service benefits. So, ang ginawa ni Amo, dahil nagreklamo sila, binigyan sila ng kaso, pinagbintangan. So, nakulong sila. Hindi sila nakauwi ng maayos. Ang ibang employer po kasi, iba ang isip nila. Tumitira yan sila ng patalikod. Meron pa ang ginagawa ng ibang employer. Pag nagreklamo si OFW tungkol sa kanyang sweldo, tungkol sa kanyang end of service benefits, si Amo nagpapapirma ng blankong papel. Pinapapirma niya si OFW. Mga kasambahay, huwag po kayong pipirma pag blanko ang papel at hindi nyo naintindihan ang pinipirmahan nyo. Marami na pong nalokong ganyan. Pinapapirma si OFW ng blanko o kaya hindi niya naintindihan dahil Arabic yung nakasulat. Yun pala, ang nakasaad doon, buong sweldo niya is binigay na sa kanya. So, walang magawa si OFW, umuwing luhaan, umuwing umiiyak. Kasi may ebidensya si employer na pumirma itong si OFW. Kahit ireklamo niya yon o ilaban niya, hindi umiiral ang batas ng mga OFW pagdating sa ibang bansa. So, sobrang dami ba naman ng mga OFW na humihingi ng tulong, hindi nila yan makayanan, hindi nila yan maasikaso. Kaya walang tutulong sa inyo guys, kundi sarili nyo lamang. Kung alam yung iba ang ugali ng inyong mga employer, hayaan nyo na yung end of service benefits nyo, ipagdasal nyo na lang at kikitain nyo pa sa susunod na magkaroon kayo ng trabaho. Kayo magipag-away kasi iba yung ugali nila. Hayaan nyo na, ipagdasal nyo na lang.